Simulan natin ang aksyon sa uwian para sa mahal na araw. Huling araw na ng pasok ngayon bago ang Holy Week break. Una ring dineklara na half-day ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Inaasahan na po ang pagdoble ng bilang ng mga pasahero sa Araneta Bus Terminal. Kaugnay niyan, magbabalita live si Gerard de la Peña. Gerard, ngayong huling araw po ng pasok, ilan ang inaasahang dadagsang pasahero dyan? Alam mo, Lord, nitong mga nagdaang araw, nitong Biyernes, itong weekend, kahapon at ng Lunes ay umabot sa 7,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal. At dahil ngayon nga ang huling araw ng pasok, mamaya ay half day pa ang mga nasa gobyerno, ay inaasahang pumalo sa 8,000 ang bilang ng mga pasahero dito pa lang yan sa Araneta Bus Terminal. Lord. Gerard, balita namin, may ilang chance passengers ang nahihirapang makasakay. Ano naman ang magiging solusyon ng mga bus operators dyan? Well, actually, Marga, kanina nag-ikot-ikot tayo dito sa mga ticket booth dito. 18 yung ticket booth dito sa Araneta Bus Terminal. At isa lang doon yung nagsabi na meron silang wala na silang available na slots para sa mga chance passenger. Yung iba naman ay hindi nag-a-accept ng prior reservation. So, yun nga lang, kailangan lang pumila ng ating mga kapatid na gusto maging chance passenger. Wala na tayong magagawa dyan. Pagpila lang talaga ang solusyon dyan, Marga. Kanina, Gerard, nag-inspeksyon ng PNP sa terminal. Nakita natin si Hepe Oscar Albayalde. May mga nakita ba silang paglabag? May mga na-record bang untoward incidents na itala? Kanina, Lord, doon sa kanilang inspection dito sa Araneta Bus Terminal, nakausap natin ang PNP at sinabi nilang generally peaceful naman ang sitwasyon dito sa Araneta Bus Terminal at iba pang transport terminal na naikot nila. Wala ring mga nakuhang mga hindi ka nais-nais na mga bagay at wala ring any untoward incidences sa mga napuntahan ng PNP, Lord. Gerard, ito naman kamusta naman yung seguridad? Kasi nung nakaraang araw, halos 15 daw na mga konduktor at mga bus drivers yung nagpositibo sa random drug test. Meron pa bang ginagawa na random drug testing ngayon o yung mga pahabol ng PDEA? Marga, actually, just to correct, mahigit 50 o 53 to be exact yung mga driver at conductor na nag-positive sa mandatory drug testing ng PDEA nitong mga nagdaang araw. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang mga taga-PDEA dito sa Araneta Bus Terminal, pero nakita naman natin yung MMDA na umiikot pa rin at dala nila yung kanilang breath analysis para masigurong hindi babiyahe ng lasing yung ating mga bus drivers at conductors. Yung security naman, in general, ay maayos naman yung security dito, walang anything untoward at wala rin nakukuha mga pinagbabawal na gamit mula sa mga pasahero. Marga. Okay, Gerard, sa Lunes sisimulan na yung dry run sa bus ban ng mga provincial lines sa EDSA. Pero sasabayan sa uwian ng mga pasahero, Diyos ko, ano ang plano ng mga bus operators? Yung provincial bus ban na sinasabi ng MMDA ay magsisimula sa Lunes. Para malinaw lang sa ating mga pasahero, kung galing kayo sa Central at Northern Luzon, ang inyong bababaan ay doon na sa Valenzuela Terminal, doon sa may Paso de Blas. At kung kayo galing sa Visayas, sa Bicol, at dyan sa bandang Calabarzon area, doon naman kayo bababa sa Santa Rosa, Laguna, at doon kayo kukuha ng bus papasok ng Metro Manila. May umaalmang mga provincial bus operators, pero ang sabi naman ng MMDA at ng DOTR tungkol dyan ay dry run pa lang naman ito, at kapag nakita nilang hindi ito nagwo-work o maraming hindi komportable dito sa setup na to, ay pag-aaralan pa nila bago nila tuluyang ipatupad itong provincial bus ban sa EDSA. Lord. Okay, Gerard, taon-taon ka na nagko-cover dyan sa Araneta at sa gantong pagkakataon pa rin. Ano yung napansin mong kakaiba sa taong ito kumpara sa mga nakalipas? Well, siguro ang kakaiba dito sa taong ito ngayon, kanina nag-interview tayo ng mga security personnel dito. Alam mo, dati sinisilip natin kung ano yung mga nakumpiska nila mga gamit mula doon sa mga pasaherong pumapasok dito. Surprisingly, wala sila masyadong na-confiscate. Dati, hele-helera ang mga cutter, ang mga gunting, ang mga kutsilyo, yung mga bala, yung mga anting-anting. At this time ay halos wala sila nakuha dahil ang sabi nga nila ay parang natuto na rin yung ating mga kapatid. Wala rin tayo nakitang masyadong
masyadong malalaking bagay. Pero yun nga, hindi parang mahirap din takiusapan yung ating mga kapatid na packlight lamang kapag kababiyahe. Meron pa rin mga malalaking bagay pero hindi naman katulad ng mga nakaraang taon na meron talaga nagdala ng sofa dito sa Araneta Bus Terminal. Lourdes. At maraming salamat sa iyo, Gerard de la Peña. Sa NAIA naman, parami na ng parami ang mga pasahero kaya naghigpit na rin ng todo ang seguridad. Katunayan, Chang Marks, meron na raw isang pasaherong nasampulan. Para sa detalye Umaaksyon Live mula sa NAIA, si Gregorio. Greg, sino yung pasaherong nasampulan ng security at ano ang atraso niya? Lord Marga, ang paserong yan ay nakilalang si Mike Taman, isang Palau national. Biyaheng Koror, Palau, itong si Taman nang harangin ng airport security kagabi. Nakita kasi sa kanyang jacket ang isang diaper na may nakaipit na 60 gramo ng shabu. Dinala si Taman sa Campo Crame kung saan sumailalim siya sa medical examination at sasampahan din siya ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa ngayon, nasa kusudiya na siya ng PDEA at iniimbestigan pa kung saan galing ang droga na kanyang dala. Greg, alam naman natin na bawal yung droga, no? Pero para dun sa mga naghahanda pa lang para sa kanilang flight ngayong araw, ano ba yung mga hindi na nila dapat dalhin pa para hindi sila maabala pagdating sa airport? Yes, Marga, ayon sa Manila International Airport Authority, nararapat na iwasan na nila ang pagdadala ng ipinagbabawal na gamit gaya nitong lags o yung liquids, aerosol at gel at maiging tumalima na rin umano sa maximum 100 ml na quantity nitong lags. At ayon pa sa Office of Transportation Security, ipinagbabawal rin ang pagdadala sa carry-on baggage ng mga baril at pampasabog. Tanging mga may nauukol na dokumento lamang ang papayagan ng otoridad. Pinapayagan naman ang pagdadala ng matutulis na bagay pero nararapat na isama ito sa check-in baggage ng isang pasahero. Okay, Greg, kamusta ba ngayon yung dami ng mga pasahero dyan? Gaano ba kahaba ang mga pila sa mga counters? At tulad ng nakikita nyo sa aking likuran sa check-in area, patuloy na nga ang pagdagsa ng mga kababayan natin ngayon dito sa Ninoy Aquino International Airport na habol ng bakasyon ngayong Semana Santa. Sa pinakahuling tala ng Manila International Airport Authority o MIAA, umaabot na sa 1,263,242 ang mga paserong bumiyahe mula nitong April 8 hanggang kahapon April 16. Mas mataas ang bilang na ito ng 12.49% o nasa 140,222 passengers kumpara sa tala ng kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nauna namang sinabi ni MIAA General Manager na may posibilidad pang tumaas ang bilang ng mga pasahero ngayong Miyerkules lalo pat nagdeklara na rin ng half-day na trabaho ang ilang mga opisina at ahensya ng gobyerno. Dito sa Terminal 3, mahaba na rin nga ang pila ng mga pasahero sa entrada, partikular na sa Gates 1 hanggang 4. Tansya ng mga pasahero, inaabot sila ng 5 hanggang 10 minuto sa pila bago makapasok sa terminal. Kaya nga ayon kay MIAA General Manager Edmond Rial, maiging magbaon na rin ng pasensya sa pagpunta sa paliparan. Greg, isa pang mahalagang tanong dun sa mga aalis pa lang sa kanilang mga bahay para pumunta dyan sa airport, gaano katagal sila dapat umalis o gaano kaaga sila dapat umalis kasi ano yung lagay ng trapiko ngayong araw, lalo na malapit dyan sa airport area? Kanina nung binagtas natin ang daan patungo dito sa Terminal 3, magaan naman ang daloy ng trapiko. Katunayan, sa pinakahuling pagtataya ng airport authorities, nasa light to moderate ang traffic flow sa mga major roads patungong airport habang nanatiling magaan ang trapiko papasok sa mga terminal. Palagi rin namang ang inaabisuhan ang mga pasahero na maiging tumungo dito sa airport ng hindi bababa sa 2 o 5 oras na mas maaga sa kanilang flight para hindi sila maabala ng kung anumang hassle bago sila tumungo sa kanilang mga destinasyon. Okay, Greg, may mga nagreklamo na may mga delayed flights daw. May impormasyon ka ba nakuha kung bakit at kung meron nga boling madedelay na flights ngayon?
Yes, Lord, ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB, mula alas 12 kagabi hanggang kaninang alas 9 ng umaga, wala namang naitalang canceled flights. Yun nga lang, mayroong 8 delayed flights sa Terminal 1, 15 delayed flights sa Terminal 2, at 37 delayed flights sa Terminal 3 at 10 delayed flights naman sa Terminal 4. Nauna na rin namang ipinaliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang ganito mga delays ay bunson ng ongoing construction ng taxiways o ang daanan ng mga eroplano mula terminal hanggang runway. Ayon naman kay Transportation Undersecretary Manuel Tamayon, mula nang masimulan ito noong Pebrero, posible itong matapos bandang Hunyo ngayong taon. Alright, maraming salamat sa iyo, Greg Gregorio.